Hey guys! Welcome to our channel, Over naman sa Podas. Sa ngayong segment na ito, ako nga po pala ang inyong main host, si JM. At kasama ko nga po pala Ako nga pala si Lawrence. At ako naman si Pat. At ako naman si James. Sa podcast na ito, pag-uusapan natin ang stereotyping sa pananamit, pag-aayos ng buhok at paggalaw ng isang tao. So kayo, ano ang magiging opinion nyo para dito? Ako sa tingin ko okay siya. Kasi sa panahon natin ngayon, tapos ang dami na rin judgmental, di ba? So para sa akin naman, no, mas mahigit talaga mapag-usapan yung mga ganitong topic para naman maging aware din yung mga taong nasa paligid natin. Maganda talaga pag-usapan tong topic na to, no? Kasi kahit sa henerasyon natin, madami pa ding judgmental dahil lang sa pananamit o dahil sa kilos ng isang tao. So simulan na natin to. How do clothing and hairstyle stereotypes influence the way teachers or peers perceive a student's intelligence or discipline, even when it has no connection to academic performance? Ako, sa tingin ko, kaya ganun yung mga teachers kasi parang naging standard na rin ng mga teachers ngayon sa di ba? Na yung pag yung estudyante malinis manamit, naka-uniform, malinis, tsaka yung maayos yung buhok, matalino na, pinag-aralan, yun. Siyempre, expected na rin nila yun eh. Ganun talaga kasi ano ba expect mo talaga? Kapag malinis, 'di ba, yung tao, alam mo talagang may pinag-aralan siya. Matalino. Matalino. Pero hindi naman talaga totoo 'yun. Yung totoo kasi meron din mga taong kung manamit, mga youngstana, mga ganun, mga LGBTQ na nagko-cross dress. Kahit ganun sila manamit, matalino pa din. Marami na rin ako na-encounter na taong ganun, matalino. Kahit ganun siya manamit. So, parang, ang negative lang ng tingin ng mga teachers sa mga ganung scenario, no? So, actually, hindi lang yung mga teachers kumbaga, yung mga tao na rin sa paligid. Kasi, ayun nga, tulad ng example mo, no, yung mga cross-dresser na, na part na LGBTQ. Kumbaga, di ba, pag nakita nilang ganun, lalaki pero nakadamit na pambabae, sabihin dyan, syempre, i-assume nila bading or di kaya bakla. Tapos iisipin na nila, syempre, 'di ba, ang may sumikat noon na yung bakla equals salot na meme. Yung sa Facebook, 'di ba? So parang na-imprint na sa utak na bading to, salot to. Ano yan, wala yang kwenta sa lipunan. Siguro pagdating sa academics, wala yang buga, wala yang bitaw. Na pag tinawag mo sa recitation, ganito ganyan. Which is syempre mali kasi hindi naman natin masusukat or hindi naman natin masasabi sa atin na nakita pa lang natin yung physical appearance ng isang tao, alam na kagad natin yung intellectual capacity nila. 'Di ba? So mali yun, napaka derogatory nung ganong gawain, ganong action. Alam mo yung parang yung sinasabi nilang don't judge a book by its cover. Oo, Parang yun, ganon. Ganun Diba? dapat eh. Dapat ganon. Pero Kasi mali na yung nagiging nila diba? pananaw nila nag-iiba na, parang negative na towards sa mga taong iba Oo. manamit. Ina-assume nila na porket ganito malinis, matalino yan. Diba? Ganito, ganyan. Ganun, expected Which is ang katotohanan naman, pag sinubok mo, minsan, diba, tagilid yung mga grado, Oo. ganito, ganyan. Tapos, kung sino pa yung iba manamit, iba kumilos. Yun pa yung magaling, diba? So, talagang, tagilid tayo sa ganong statement or ganong action ng mga teachers tsaka yung ibang tao din. Sa akin naman, pinapayagan naman na tayo kasi mag-casual kahit di na tayo mag-uniform. Pero sa high school kasi, sabi nila nun sa amin, pag naka-uniform daw or maayos yung gupit, parang discipline na yun. Kasi, ngayon nga, pag nagkatrabaho tayo, gano'n. Kailangan malinis tayo tignan para, discipline itong tao na to, gano'n. Pero sa atin kasi sa college, tayo, kasulat tayo. Pero syempre yun nga, dahil nga sa guidelines ng high school, kailangan pa din natin sundin yun, kundi baka maparusahan pa tayo. Ayun lang yung yung feeling ko sa akin. Overall ngayon, kapag hindi talaga maayos manamit yung mga isang tao, di ba? Nakakalagat ng mga iba na walang alam, tamad, o kaya pasaway, gano'n, di ba? So, next question tayo.
Next question. Can you share examples of how these judgments have affected opportunities or confidence? And what changes in school or community culture could reduce these biases and allow students to express themselves freely without being judged? Siyempre, siyempre yun nga, matagal ka nang gina-judge ng mga teachers, students sa pananamit mo. Pwede itong makaapekto sa inyo ng pagbaba ng self-esteem. Bababa yung confidence nila na mag-participate sa mga gawain dito sa school events. Siyempre, kasi gina-judge nyo sila eh. Sa pananamit nila, i-judge nyo sila sa lahat ng ginagawa nila. So, yun. Masasuggest ko is yung katulad ng ginawa namin ngayon. Yung nag-ano kami ng podcast where na dinideliver namin yung dapat mga awareness sa mga gantong gantong problema sa school. So, para sa akin naman, no, isang example din dyan yung kapag sa classroom, tapos may recitation. Kunwari, sabihin natin may isang estudyante doon, mababuok, hindi masyadong desente manamit. Ganun. Tapos may isa pang estudyante na napakaayos tingnan, di ba? Desente, malinis. Ngayon, nagpa-recitation yung teacher, nagtaas sila pareho ng kamay. Ngayon, siguro, ang gagawin ng teacher dyan, syempre, ang tatawagin, yung mas desente. Kasi, sa tingin niya, ayun yung mas fruitful yung sagot, mas may sense yung sagot, kaysa dun sa isa. Kasi nga, ang ginawa niya, nag-base siya dun sa itsura kung paano manamit, anong physical appearance niya. So, syempre, maling-mali yun. So, siguro para maiwasan na lang natin to, no, iwasan na lang din natin yung pang-judge. Kasi maling-mali naman talaga kahit saang parte mo tignan. Wala tayong karapatan na i-judge yung isang tao base lang sa kung anong nakita natin sa kanila. Tsaka isa pang example dyan, no, yung mga taong part ng LGBT. Sabihin natin yung batang lalaki, nag-come out na bakla, tapos gusto niya magsuot ng mga pambabaeng damit, gano'n. Ang ano niyan, pagkalabas niya ng bahay niya, tapos nakapambabae siyang damit, pinagtawanan siya ng mga ibang bata, ng ibang tao, Judge nasara-sara sila, siya. no? Oo, ganun. Mga tambay dyan sa Ang gilid. magandang gawin dyan, kunwari sa school, ganun, magandang gawin dyan siguro yung pagtibayin nila yung yung parang rules nila na yung sa pambubuli. Para iwas na din makaharm sa mental health nung bata siguro. Yun lang. Tsaka minsan din, no, nahihirapan sila magsabi kasi nga, Yun nga. baka masyari pa takot sila na. ang next topic naman natin ay ang paghusga sa tao batay sa ugali, interes o paraan ng pagpapahayag ng sarili. Ano naman ang mga opinion niyo dito? Para sa akin, ang opinion ko dyan, no, ang pangit ng mga ganyang tao kasi dahil lang sa ugali o sa interest ng isang tao, niya na siya, parang i-judge niya na siya. Pero mostly nangyayari niyan sa mga bata. Sabihin natin, may batang lalaki na nanood ng cartoons na pambabae, sabihin natin Barbie or basta ganun. Tapos pag nakita siya ng mga kaibigan niya, yun na, sasabihin, bakla ka, ganito, ganyan, asar na siya. Kaya yun, parang napapasama yung sa bata tuloy. Yung sa akin naman, pagdating sa akin, siguro doon pa lang sa unang sinabi ni judge, gina-judge yung mga tao base sa sa pagkilos nila, sa paano nila ipahayag yung sarili nila. Doon pa lang siguro maling-mali na yun. Pero magandang pag-usapan to para naman ma-open din yung mga mga opinion natin, no? Maisiwalat para sa iba pang mga nakikinig sa atin or nanonood. Yun nga, sabi nga nila, yung judge na yan is maling-mali talaga. Kasi isipin mo, porket gusto mo yung isang bagay, husgahan ka na nila agad dito. Diba? Maling-mali talaga. So yun nga, nasabi naman nila lahat, pero ang masasabi ko lang ay ang paghuhusga sa sarili ay sa interest or sa gusto ng mga tao ay parang nalilimitahan yung mga yung pag-express nila sa sarili nila, ganun. So, first question. Why do people often mock or exclude others for liking things outside of what society considers normal? And what does this reveal
about social conformity? So, para sa akin, no, kaya siguro, nakikita ng mga tao na, kasi nga, ayun nga, sa social conformity, pag sinabi natin social conformity, syempre, kung ano yung standards na ina-accept ng society, no, ng buong society, ayun na yung papaniwalaan ng karamihan. Ngayon, sabihin natin, yung di ba, aware naman siguro kayo sa mga yung gut, yung sinasabing gut body, di ba? Yung mga dark manamit na mga sexy, di ba? Parang natatakot sila kasi raw may pasademonyo daw yung pananamit nila, ganito ganyan. Parang binibigyan nila ng demonic o demonic Porket, all black. o porkit itim, may na raw connection na raw sa demonic creatures, ganito ganyan. Which is wala naman kasi style talaga nila 'yon ng mga god. So kaya siguro ganun kasi hindi nila masyado nakikita. So ginajudge ng mga tao ngayon na hindi normal since hindi palagi nakikita na nasusuot ng mga nasa loob ng society na 'yon. Kasi Kaya- ilan lang naman nagsusuot nun, di ba? Oo, kaya ayun, hindi nila nakikita as normal 'yon. Kasi nga, di naman nila palagi nakikita. Tsaka hindi rin uso. Oo, hindi rin uso. So, ayun. Sa tingin ko, madalas talagang natatakot yung ibang tao kapag, sige, syempre, society yan eh. Kapag yung society mismo na nagdiktay ng kung anong gusto mo, syempre, matatakot ka ng lumabas sa normal. O parang pressured O na. pressured ka na nun Oo. eh. Kasi, standard yun ng society as normal. Syempre, matatakot na siya. Tapos, mag-iiba na siya ng interest tsaka hilig niya. So, parang nawawala yung tunay na siya. Oo, yung katotohanan Yung na. katotohanan kung ano talaga yung gusto niya. Oo, yun. Tsaka yung social normal kasi parang pasa-pasa na lang yan eh. Parang nanggaling na sa sa mga Parang each tata. generation. Oo. Naging sa ano, tatay natin sa lolo. Naging ganun. standard na Oo. lang. Katulad dun sa lalaki, kailangan matibay ka, malakas ka. Bawal Ngayon, umiyak oo. daw, di ba? Bawal Kasi umiyak, may ganun. mga, ganon. Kasi ngayon sa, ngayon, sa generation natin ngayon, may mga lalaki na stay at home na, ganon. Na sila na yung nag-aalaga ng samantalang yung babae naman na yung nagtatrabaho, kunwari sa abroad. Parang ganon, parang di siya kinikilalang normal or parang tinitignan na mahina na yung lalaki kung ganon man. How does this kind of judgment impact mental health, creativity, or individuality in the long run? Sa tingin ko, yung social impact sa tao is, bababa rin yung self-esteem na ito. Isipin niya lahat ng gusto niya, interest, is mali. Kasi may, tinatawag tayong social standard. Kapag lalaki ka, kailangan masculine yung hobbies mo, interest mo. So, parang natutulak sa'yo na pag yung gusto mo is taliwas dun sa mismong gusto ng Social society standard. is parang Ano ayaw mo na. Lilipat ka na lang dun sa eto, normal to, Oo. syempre. Dito na lang ako Parang kasi mapipilitan ka. maiwasan ma-judge, di ba? Bubuluhan ka talaga Oo. dyan Oo. eh. So, ikaw, pre, anong para sa'yo? Sa akin naman, ang impact nito panigurado sa mental health, sabihin natin. Panigurado yung impact nito baka magkaroon ng depression yung tao. Na, syempre, yun yan. Na, syempre, i-judge yan eh. Na, ay, ganito yung tao to. Parang iba yung gusto niya sa gusto ng karamihan. Ngayon, syempre, it's either lalong mapapasama yung mental health ng tao or mapipilitan na lang siya sumabay tapos ititigil niya yung mga bagay na gusto niyang gawin. Parang ganyan yung take on ko dun. So, tama, ma-agree ako sa mga sinabi nyo. Tsaka may ang mas worse siguro na mangyayari kung ganun man, no? Na parang napupush na sa kanya yung mali yung ginagawa niya kasi hindi pasok sa social standard. So, parang ang mangyayari, kung hindi man niya papalitan na, ay, ganito na lang ako, ganito na yung gagawin ko kasi ito yung pasok sa social standard eh. Ang mas worse dyan is, ayoko na lang pumasok dyan, ayoko na lang sumama sa society, ayoko na lang magpakita sa inyo. Parang i-isolate niya na yung sarili niya kasi
ang napipil niya na parang ano siya, hindi na siya belong. Na kumbaga, Lahat ng gawin niya is mali. parang ganun na, Kaso ang problema, ma-judge pa rin siya kung ganun eh. Oo. Kasi judger, daming ayun nga, yun yung mas worst na mangyayari kasi ikukulong niya na yung sarili niya kasi feeling niya hindi na safe lumabas eh, hindi na safe i-express ko ano yung tunay na ano, na perspective niya or paano siya gumalaw. Oo, ganun. Dito na nagtatapos ang aming episode. Sana may natutunan kayo at may nakuha kayong aral sa aming mga pinag-usapan. At kayo, ano naman ang inyong mga papayo para sa kanila? Sa akin, ang payo ko ay never judge a book by its cover. Sa'yo, pre, ano bang ano mo? Akin pre, yung segment sa Itbulaga, bawal ang judgmental. Wag ka pong man-judge. Tama na. Nice yun. So, para sa akin naman, no, tama yung dalawang sinabi nila, no, huwag tayong man-judge, no, wala naman tayong karapatan manghusga ng tao, and siguro sa isang araw sa buhay natin, piliin natin maging optimistic, no, na, Uy, optimistic. diba, tama, diba, na kumbaga sa isang araw, huwag tayong gagawa ng ganito, i-judge natin isang tao, na kaysa i-judge natin, ba't di pa natin i-empower, di ba? Kung tama naman yung ginagawa nila, kung hindi naman nakakasakit sa iba. So, why not supportahan na lang natin, no? Lalo na't wala naman silang tinatapakang tao. Huwag na huwag niyong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe at panoorin pa ang aming mga next episode. So ayun lang, paalam!